Congratulations po sa lahat ng mga estudyante ko na nag-take ng astral traveling class ko today, Saturday, July 27. Inabot kami ng medyo late kasi wala pang gustong umuwi. Maraming questions but they were all so wonderful. Marami silang nadiskubre, marami silang nalaman tungkol sa mga nakaraan nila, maraming katanungang nasagot na ikinagulat ng halos lahat. Pero ako po mismo as their teacher, nagulat ako kasi merong mga estudyante na hindi mo inaasahang napakagaling. The least that you would expect, nakakayanin mag-astral traveling na perfectly, ay nakita ko kanina. Napakagaling. Kung saan ko siya pinapunta, nakarating siya at nakita niya eksakto kung ano yung pinuntahan niya, na i-describe niya at nasabi niya sa buong class. Anyway, fantastic. Maraming salamat din dun sa, may mga estudyante kasi ako na galing pa ng Japan, lumipad dito sa Pilipinas para lang maka-attend ng class. May galing sa Canada kasi yung Canada class ko naurong dahil yung telenovela kong Asawa ng Asawa Ko ay na-extend. Taping ako ng taping hanggang September. Dapat tapos na yon. In fact, nag 1 year anniversary kami. Kahapon, nag-taping ako. Sunod-sunod nga yung schedule ko. Medyo ngarag. Pero happy naman. Happy ako sa klase ko today. Kasi ngayon nga, napakaganda. Galing ng Canada, galing ng Singapore, galing ng Japan. Nakakatuwa. Because they were also very happy. Ngayon, siya nga pala, for those who wants to attend my class in Cebu, let me know. Kasi I'm planning to go there para magkaroon ng klase. I will teach astral traveling there, remote viewing also, and starseeds who would be... I think it's possible to do it in Cebu, yung starseed, kasi marami naman sila eh. Hindi kasi lahat lumulusot sa pagiging starseed. But anyway, yun pong interesado na matuto, mag-attend ng klase ko in Cebu, ngayong siguro 1st to 2nd week of September. Pero malamang 1st week. Let me know. Pwede naman kayong mag-comment. Meron kaming pinag-usapan dun sa klase namin na may kinalaman sa past life. Naniniwala ba kayo sa past life? Totoo ho kasi yun eh. At saka, as usual, yung tungkol sa astral traveling. Marami kasi pong skeptics, yung hindi naniniwala na totoo yung astral traveling, yung near-death experiences, remote viewing. Napakarami pong proof na totoo po ito. Wala pong kinalaman sa religion. Totoo po ito. Kasi napakarami na pong scientifically proven na proof na hindi pwedeng ipagkaila. Kahit i-google ninyo. O ito na lang, isimplify na lang po natin. Paano malalaman ng isang taong buhay kung ano ang nangyayari sa loob ng operating room nung muntik na siyang mamatay? Ang daming proof niya na, yung mga doktor mismo nagugulat kasi pinanunood niya yung sarili niya habang inoopera siya, habang ginagawa ng doktor yung mga dapat gawin, naririnig niya kung anong pinag-uusapan, at lahat ng yun ay wala namang nagsabi sa kanya kasi ang mga nasa loob ng OR ay mga doktor at nurses lang. Nung magising ang taong ito, marami sila, hindi lang isa Ikinukwento nila yung kung
in details, na detalyado kung ano yung mga nangyari sa loob ng OR. O paano niyo po ipapaliwanag yan? Siyempre, maraming ayaw lang tanggapin na totoo yung sinasabi ko. At ang reason naman kaya ako nakakapagturo ng maayos nito, kasi nga po nagagawa ko. Very simple ang version ng teaching ko Hindi komplikado at step by step itinuturo ko talaga. Iba po pag ang nagtuturo sa inyo ay alam kung ano ang ginagawa at alam gawin kung ano ang tinuturo sa inyo. Okay, maraming proofs. Doon lang sa classroom namin, sinasabi ko sa mga estudyante kung bakit yung sitwasyon nila ay ganito o ganyan, nang hindi naman nila kinukwento sa akin. Kunyari, kung bakit sila palaging nag-aaway, kung mag-asawa man, o kung bakit ganun ang itsura niya, kung bakit hindi siya masaya. Kasi nakikita ko yung kanilang spirit guides, and most of the time, I am told, since they are now my students, sinasabi sa akin kung ano yung reason kung bakit silang ganun. Di syempre nagugulat sila kasi wala naman akong ibang pagkukunan ng info. Lahat po ng estudyante ko, well, except for one, kanina, or two, na yung isa, pasyente ko, pero wala naman akong alam sa buong background ng buhay. At yung isa na kilala ko talaga dahil artista rin. Anyway, hindi ko po pwedeng bagitin yung pangalan. Gusto ko lang malaman ninyo na fascinating. Kung nag-iisip kayo na hindi ninyo kayang gawin ng astral traveling, huwag po kayong mag-alala. Dahil lahat ng tao ay ginagawa yan pagtulog. Astral traveling po yung pag nananaginip kayo, lalo na pagka naalala ninyo. Totoo po yun. At hindi kayo explain ko kung paano nangyayari, bakit nangyayari, kung anong mangyayari habang nangyayari. Yan po. O bueno, ulitin ko po, huwag kayong mag-alala. Lahat kayong nagre-request na ipagdasal ko ay pinagdadasal ko. Palagi po yan. Promise. Kaya kung minsan ang haba-haba na ng prayers ko. Tapos yung mga gustong mag-attend ng class ko, maximum of 2 days kung mag-a-attend ng remote viewing kasi magkahiwalay po yung astral travel at saka yung remote viewing. Yan po. Sa Cebu po yan, ngayong September 1st week up to the 2nd week. Let me know, mag-message kayo sa akin kung meron kayong interest na mag-attend ng class ko. Ganun po, ha? I hope everybody who's watching me were able to survive the baha kasi ang daming nasalanta. Kawawa naman yung iba. Awa-awa po ako doon sa mga hayop na pinabayaan na iniwan na lang ng mga amo nang lumikas sila. Ang masakit nun yung mga nakakulong. Naiyak ako pagka nakikita ko yung iniwan ng amo nasa kulungan. Ilong na lang nakalabas. Pagka ganyan naman po, palabasin naman ninyo. Kung iiwanan ninyo yung hayop ninyo, palabasin naman ninyo para magkaroon ng tsansang mabuhay. Makakalangoy naman po yan. Huwag po kayo masyadong salbahe sa mga hayop dahil pagbabayaran ninyo yan. Sobrang kabusitan ang darating sa buhay ninyo. Huwag po. Huwag po. May damdamin, may puso, at meron pong pagpapahalaga ang Diyos sa mga hayop. Maraming salamat po. God bless everyone. Like I promise, all the time, I pray for those people who are asking me to pray for them. God bless.